Minsan na namin naabot ang dulo ng Pilipinas sa norte nang magpunta kami sa Batanes. Pero ngayon, humanda na kayo. Mga kapatid, ngayong 2013, isa sa pinakatatang yaman ng Mindanao ang ating pupuntahan naman ngayon. Destination, Sulu. Dadalhin namin kayo sa kabilang dulo ng Pilipinas. Gusto niyo bang malaman kung saan bahagi ng Pilipinas ang Sulu? Nasa timog na parte na ito ng Pilipinas na bahagi ng mga kapuluan na sakop ng Mindanao. Bago pa dumating ang mga Espanyol, mayaman na ang kultura ng Sulu na mas kilala bilang isang sultanato o kaharian na pinamumunuan ng isang sultan. Malaking impluwensya sa makulay nilang kultura ang mga lugar na malapit sa kanila tulad ng Malaysia at Brunei sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan. Kaya naman hindi na ako makapaghintay na tuklasin ang kakaibang lugar na ito. Mula dito sa Zamboanga, sasakay kami sa isa sa pinagmamalaki sa sabiang pandagat ng Philippine Navy, ang MPAC, Multipurpose Attack Craft. First time. Yes sir, let's go! Ang Multipurpose Attack Craft o MPAC ay isang uri ng landing assault craft ng Philippine Navy na mabilis na nakapagpapadala ng mga sundalo sa malalayong lugar sa pamamagitan ng pagbiyahe sa mga karagatan. Sabi nila sa akin, mabilis daw talaga to. Tumatabor doon ng mga 45 to 48 knots, which is like mga around 85 kilometers per hour. And bagong dating lang daw to, and fortunately, ako unang makakasakay dito. So brand new. Isa nga sa bentahe ng MPAC ay ang bilis nito. Sa tansya ng mga kasama kong mga taga-Navy, kulang-kulang na 2 oras at kalahati lang ay nasa Sulu na kami. Astig, diba? Habang nasa biyahe, inilibot ako sa loob ng MPAC ni Lieutenant Junior Greg Marlon Pacaanas ng Philippine Navy. Siya ang tumatayong officer in charge dito sa MPAC. Sir, saan talaga ang sinasabing MPAC? Diba sinasabi, multi-purpose attack craft. Okay, but what attack? Parang saan ginagamit talaga ito? Ito yung nakadesign dito sa previous version. Isa sa mga characteristics nito is pwede siyang mag-penetrate ng mga shallow waters na maximum of 3 feet. Okay. Pero ito, sinasakit talaga ng mga basically mga Marines talaga. Yan. Ito yung design niya. Yung mga sundalong nandiyan sa loob dito. Nandun siya, tapos yung atake, pasok. Sa mga pagkakataon kasi na kailangan mabilis na maihatid ng Navy ang tropa ng Marines, ang mga tulad ng MPAC ang mas ligtas at mas mabilis nilang paraan para makausad. Kaya nitong dumakong sa mga dalampasigan o beaches na hindi namumroblema masyado sa taas o baba ng tubig. Meron akong question kasi nagpapatakbo ako ng course din ako mga puto. Sinasabi mo bumapasok sa Grand Creek. So ano to? Is this jet propelled? Jet propelled. Wala siyang propeller. Oh. So ma-observe nyo sa labas, yung jet propelled talaga totally. Tapos, hindi siya naka-level sa height. Di gaya ng mga motor na pinapaandar ng propeller o ng hélice, iba naman ang konsepto ng jet-propelled engines. Hinihigop muna nito ang tubig mula sa dagat, pagkatapos ibubuga ito sa napakalakas na pressure at ito ang nagtutulak sa MPAC para umabante. Sinasabi ng ibang eksperto na mas mainam daw ang jet-propelled engines dahil hindi ito pinatatakbo ng hélice na maaaring tumama at makasira sa ibang mga lamang dagat. Nahahati sa iba't ibang bahagi ang MPAC. Sa likod ay ang main engine nito na siyang nagpapaandar nito. Sa gitna naman ang main compartment nito. Ito naman ang itaas na bahagi ng MPAC o ang tinatawag na deck. Dito nakalagay ang mga gamit sa komunikasyon, pati na rin ang mga armas nito. Loaded ito ng 2 M60 machine gun at isang 50 caliber rifle. Hindi ata basta-basta ang MPAC. At kung dito ka naman sa deck ng pwesto, siguradong sira ang airdo mo sa lakas ng hangin. Sobrang marunong sa dagat ng MPAC.
Sabi nga nila, marami naman mag-escort sa amin, so I would like to see that, kinakabahan ako, alam ko delikado, pero, a Pinoy Explorer will do anything for you guys, so, ito kami, all fun, it's gonna be nice. At matapos ang ilang oras, papalapit na kami ng papalapit sa sulok. Ayan. Excited na akong makita anong mayroon